Filipino talent to the world stage in the age of AI. Our speaker is known as the AI voice master of the Philippines and is a pioneer in the industry. Now, to talk about localized to globalized, building the Filipino future of AI voices, media, and animation, please give a round of applause to the founder and CEO of Creative Voices Productions, Mr. Pocholo De Leon Gonzalez. Sabi na dito. Kanina ko pa sinasabi yan eh. Sige sir, hold on. Sir, ano mo muna yung mga university schooling Sige, ayun mo muna. Kasi kanina ko pa sinasabi dun sa kailangan ko yung click. Anyway. Hello! Great day! Kumusta kayo? Okay lang ba magkwentuhan tayo? Alright, so yung presentation ko actually is a 3-hour presentation but I need to say it for 30 minutes. Ayan. So, labas na yung presentation. Ayan. Anyway, sige. Wala may problema, walang clicker. Kanina ko pa hinihingi yung clicker, wala pala kayong clicker. And also, presentation, paki-present na. Anyway, sige, kwentuhan na lang tayo. I'm Pocholo De Leon Gonzalez, the voice master of the Philippines. Hindi nyo ako kilala, hindi ko kayo kilala, kaya quits lang. Pero for sure, ang boss ko kilalang kilala nyo. So lahat ng TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Reels, lahat yan, boses ko halos ang naririnig ninyo. Because I'm working with 11 Labs. So 11 Labs is the #1 AI voice company in the world. And I'm also a voice talent, voice director, and I will show you my works. And for 30 years, halos lahat ng napapanood yung anime from Hero TV until ngayon, Ani1 Philippines. Are you watching anime? Sino mga anime fans dito? Sino mga Korean novela fans? Sino mga vertical Chinese drama fans? Yan lang naman yung mga ginagawa ko. Sino nanonood ng Netflix? Amazon Prime? Ayan. So, sige, next. Sige, ano lang, dire-diretso lang tayo. Alright, so, for 30 years, I've been doing voice acting, no? So, kwentuhan ko lang kayo. Sino bang nakikinig pa sa inyo mga radio drama? Okay? So, gusto nyo ba makarinig ng live na radio drama? Sige, since radio drama siya, I would like everyone to please close their eyes. Yan, bow your heads. Taas yung kamay nyo. Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking pagkakasala. Joke lang. Sige, close your eyes. Nung bata ako, ito yung naririnig ko. Ito yung narinig ko. Sabi niya, isang gabi ng lagim, si Udoy at si Lolo Tasyo ay naligaw sa kagubatan. Ha? Lolo Tasyo, pasensya na ha. Ang sarap kasi maglaro sa puno. Ay, naku, sabi ko naman sa'yo, apoy, huwag ka maglaro dyan. Yan, tuloy, ginabi tayo. Ha? Lolo, may gumagala. Lolo, may monster. Kakainin ko kayo. Lolo. Yan, apo, huwag ka magalala. Hindi mo ba alam? Ako si Kapitan Kangkong. Kumanda ka sa aking puno. Itong bagay sa'yo. Yan! Ito ba? Ayan, patay na ang puno. Ha? Ang galing mo, Lolo. Hindi ako ang lolo mo. Ako si Kapitan Kangkong. At dyan natatapos ang kwento ni Kapitan Kangkong. Alright, just imagine, I was only 7 years old when I've learned. And kasi wala kaming TV, no? The only means of entertainment namin noon, radyo. Unlike ngayon, may internet na, no? Sige, next tayo. Sige, next lang. Ayan, sige. I would like to introduce my company called Creative Voices. By the way, Creative Voices just celebrated its
20th anniversary ngayong October 25, 2025. Ako lang naman ang nasa likod ng halos lahat ng dubber sa Pilipinas. So 80 to 90% of voice talents, dubber, even mga broadcaster like Gandang Kara, Sister L, and many more, nag-train sa Creative Voices. Actually, yung MASCOM, lagi ako ini-invite dito sa University of Batangas. Sino mga MASCOM dito? Lahat ba kayo IT? Sige, next. Forward lang tayo. By the way, bago ako matapos, today kasi is Black Friday. Pag sinabi mo Black Friday, sa US yan, sobrang daming mga mga freebies, mga discounted sale. And today, bago ako matapos, I will give you a value of 100,000 pesos na libreng mga application para magamit ninyo lahat. Okay ba yun? Kaya marami akong QR code na i-share sa inyo. Sige lang. Hindi na ako magkukwento ng tungkol sa ginagawa ko kasi kulang yung oras natin. But these are my dubbing team. I'm also the founder of Certified Voice Artist Program. Sige, continue. Next. Next. Sige lang, next. So, because of that, lahat ng TV program sa buong Pilipinas na feature na ako. And one of the biggest is NHK World in Japan. So we were featured in more than 88 countries about what we're doing sa voice acting industry sa Philippines. And this is one of those feature ng NHK World. Panoorin natin. Next. Taking part in Portugal's Voice Acting School has changed the lives of some students. Today, they're holding a special in-person class. Manette Mejia is known as the first woman voice actor in the Philippines. Portugal asked her to talk to students about how she overcame various challenges to succeed as a professional. Sa magdala as visual leader, kasi siyempre, you have to, if you're not a visual leader, I'm just using exercises with my phone, mabagalog, social media sa akin. Kapag ginagawa ng direct mabagalog sa same nila, yung mga directors, tapos sasabihin siya, with activities. Still remember me, Brad? Ay! With CCTS and Kakatawa mo yun ah. Sa UC? Talaga? Last we talked this regarding Paps. Oo, naalala. Palpak. Ano may daw nasa stage? Hindi naman basta. Sino nakausap kayo? Ay, doon nga oras. Anyway, ayan. Nasa Innovation Summit tayo pero naglalag yung internet nyo. Di ba? Ironic. So anyway, next, by the way, imagine, no, isang bulag nakakapag-dub. And did you know that almost 200 mga blind and PWD ang na-training ko, and right now they're doing a lot of mga projects on voice acting, no? So by the way, are you familiar with this anime? These are just some of the hundreds of anime na nagawa ko. Okay, I directed it, all of them. So, sige, meron lang akong challenge sa inyo. Labas niyo yung cellphone niyo. Google niyo. Okay, Google. Who is the best Filipino voice talent? Try niyo lang. Kung makasagot, may premyo sa akin. Anyway, pare-parehas naman ang sagot niyan. So, I'll show you some of my work. Sige. Like Konosuba, Nigima, next tayo. So this is one of my latest project called
Gachi Akuta. So are you familiar with Gachi Akuta? This is now the #1 anime ngayon, no? Sa buong mundo. And aside from that, may papakita pa ako. Wala ba tayong sound? Ha? Anong wala? Wala? Wala. Wala tayong magagawa. O, kita nyo? Ayan. Ayan naman pala eh. O, sige. Good. Sa kwento na to, hindi lang ang sura niya na akong maging tao. So itong gacha ko ay tungkol sa isang baka lalaki na si Rudo kapag kanawalan siya na pumatay ng isa sa mga akter. Sa series ito marami siya ng mahulit na mga akter. At magiging part siya ng isang grupo. So yung nakakatuwa ulit ko ito kasi ako ang gusto pag kinalang yung anime, yung talaga siya. Yung kasama na nangyayari sa mundo. Sasabihin ko na tungkol sa segundo at sa pamilya ko. Hello, everyone. This is the voice master of Solomon. When you feel the character, you become the character. The voice follows. The emotion follows. Importante yan, hindi yung character, hindi yung voice. Kapalagin ko, sumali ka sa singers, kailangan ang mga tao tulad mo. Yung character ni Angie, seryoso pero nakakatawa. Ang magaling yung character niya, at sila yung naging sa mga sumunod na mga episode. Episode 3 pa lang at 4 na natapos na yung si Angie ay medyo may pagka-maangas na. Ayan. Oh, medyo mahaba yan. Gusto nyo panoorin nasa YouTube channel ko yan. Anyway, sige, next tayo. So, are you familiar with this animation? Libby, Marvel. And how about this one? Tingnan nga natin. Next. Ayan, mga video games. So, imagine niyo mga Pilipino pala ang nagboboses sa mga Sega games. Hindi Amerikano. Pero gagaling ang mga Filipino talents. Ako ang director din ng lahat ng mga games na yan. Next. So, are you familiar with this? The Amazing Digital Circus? Sino nakapanood niya? Pambata yan, pero sobrang cool yan dahil as of now, almost 1 billion na yung viewers namin. No? So, ito yung behind the scene, pero mabilis papakita ko lang sa inyo. So, makikita, balik nyo nga yung kanina sa Netflix. So, as you can see, andyan yung credits namin. Ako yung director din yan. So, next. When it was first played sa akin, and then they told me na you were chosen para dito. Ang sabi nila, boses mo, napanood mo. Pero naman nag-go. Welcome to the Amazing Digital Circus! Yeah, it is. Sige, next tayo. Okay. So as you can see, any technology, any digital media
any video animation without the human voice is dead. Tama ba? Imagine niyo, ang tao lang sa technology, especially sa AI, is the human voice. Imagine niyo kung wala akong boses, nakatayo lang ako dito. Di ba? Parang tanga lang. So, I'm an author. I've won an award sa National Book Awards. Yung gusto ko maging voice talent is the best book for profession in 2017. So, next tayo. So, these are just some of the K-drama, hundreds na K-drama na ginawa namin. Next. Ayan. So, one of my work for Amazon Prime is Murder Bones. So, next tayo. Next. So, are you familiar with Kaiju number 8? Sinong nanonood ng Kaiju? Okay, the Tagalog version, I'm the writer, dubbing director, and also the voice behind. Hulaan niyo sino yung binosesan ko. Sino? Panoorin natin. Ito lang yung video na yan. Sige, next. Ayan. Sige, next. Wow! Ang lakas na naman! Gusto ko lang. Ako na lakas. Umalis tayo! Okay. Next. How do you feel about those anime, mga voice acting na napanood ninyo? Nabubuhayan ba kayo? Are you happy seeing those localized anime na kapag Japanese ka, iba kasi pag Japanese hindi mo maintindihan talaga kung walang subtitle, di ba? And that's why I'm coming in. So bakit ko pinakita lahat ng works ko? Imagine niyo, for 30 years I've been doing voice acting. I have done thousands of commercial. One of those commercial na sikat yung Bibo Hotdog. Have you heard of Bibo Hotdog? Bata pa kayo nun. Gusto niyo ba marinig na ako ang boses ng dalawang puppet at voiceover? Sige, bilang kayo. 1, 2, 3. Babe, Bibo, bagong Bibo. Oh, anong sikreto ng bagong Bibo? Tikman mo. Paano? Puppet ako Nya. Ang sikreto ng bagong Bibo? Keso. Ayan, yes. Those are just one of the literally thousands of commercials. Did you know that 99.9% ng mga voice talents are anti-AI? Galit sila sa AI kasi they felt like mawawalan sila ng trabaho. Tama ba? And I know some of you don't like AI. Kasi nga, ano nga ba naman yung mangyayari sa inyo after nyo mag-aral kung kaya gawin ng artificial intelligence? And that's where I am coming in. Naipaliwanag sa inyo na hindi kayo mawawalan ng trabaho. Madadagdagan lang kayo ng gagawin. Nagets nyo? So, tayo. Ayan, balik natin. Sabi ko dito, the power of human voice. The voice is the ultimate connection. Tandaan nyo, kung walang boses ang tao, wala tayong connection, wala tayong relationship. Nagets nyo? Ayan. Balik natin. Sabi ko dito, voice is the most powerful tool for connection. Even in the AI age, authenticity remains the key to influence. Okay? So, a genuine voice can travel farther than any signal. For example, kahit wala na ako, kasi ngayon hindi na recording Ang tawag ngayon, generative. Alright? We generate voices. We don't record it anymore. For example, if I'm going to do an audiobook, like yung libro ko, it took like a month to finish the whole book. Kasi merong recording, editing, and everything, di ba?
artificial intelligence and using my voice as a data set. Pag sinabi mong data set, yun yung inyong input. Yun yung ima-machine learn para kung ano yung input mo, yun din yung output mo. Okay? So, next. Sige, next tayo. So, for example, this presentation, I presented it to the National Information Summit ng Presidential Communications Office ng Malacanang. So, ibig sabihin, tinraining ko lahat ng PIA Regional Directors sa buong Pilipinas kung paano gamitin ang artificial intelligence sa advantage nila sa communication, sa media. Okay? Because, you'll be surprised, the man in front of you is the first person who created the very first AI animated character reporter in the world. Pinapalakpakan yun, first eh. So before, sa journalism, traditional, kailangan mo maraming tao, cameraman, reporter, editor, lahat ng kailangan. So next tayo. So yan, now ngayon AI. So, sige, next tayo. For example, this one. The very first country that started AI reporter or mga broadcaster is China. It was in 2018. Imagine mo, 2025 na po, hanggang ngayon ayaw nyo pa rin ng AI. Teka, may problema na kayo doon, hindi ang AI. Kasi ang AI, tandaan nyo, it doesn't care about your opinion. It doesn't care about your feelings. And it doesn't need any permission. Tayo na lang ang mag-a-adjust talaga. Sige, next. Dahil dito, naglabas ang GMA next ng yeah. So, in 2023, itong GMA naglabas ng AI reporter. And nag-backlash sa kanila yan. Parang negative. So, one presentation pa lang, hindi na nila tinuloy kasi sobrang ayaw ng tao. Sobrang bash yan. But then again, in 2025, when I created these two characters, sobrang sumikat sila sa buong Pilipinas at sa buong mundo. It was featured in more than 50 countries around the world. Because tayo nauna eh. Tandaan nyo, iba pag nauna ka. Kahit sabi mas magaling yung sumunod, nauna ka pa rin. Ang tawag dyan, the law of the first. Diba? Parang sino bang unang nakarating sa buwan? Kilala nyo. Pero yung sumunod, hindi nyo kilala. Diba? So, eto sila. Panoorin natin. Next. 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 Artificial intelligence para sa bawat Pilipino. Ito na ang AI Talks to the Broadcaster. Kasama ang nag-iisang AI Broadcaster for Show, ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira Ivan, mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihatid ay totoo, veripikado at para sa lehitimong pinagkunan sources. Walang fake news dito. Tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network. Great day! Mabuhay! Ito ang balitang AI sa Radyo Pilipinas. Boses ng teknolohiya, tinig ng makabagong Pilipino. Hatid sa inyo ng The Voice Master of the Philippines. Katuwang ang mga AI reporter ng bayan. Naman si Ivan. Kasama kami sa paglalakbay sa mundo ng artificial intelligence. Kung saan ang teknolohiya hindi na lang pati ng kinabukasan, kundi bahagi na ng kasalukuyan. Narito na ang mga pangunahing
balita sa mundo ng AI. Mga ka-AI, ito na ang balitang AI. Kauna-una ang AI News Network sa Pilipinas. Ang layunin namin, linawin ang mundo ng AI at teknolohiya para sa bawat Pilipino. Tuwang ang mga AI News Network sa buong mundo. Ako si Aya, Artificial Intelligence Reporter Analyst, ang inyong tagapagpaliwanag ng mas malalalim na siyentipikong konsepto. At ako naman si Ivan, Artificial Intelligence Voice for Analytics and News. Ang kuya nyo sa pagbabalita, mas diretsahan, mas makatao, at mas kwela, pero seryoso sa katotohanan. Sa paglaling sinasabi, kami ay hindi tao. Pero boses kami ng bagong panahon ng balita, panahon ng AI, panahon ng impormasyon. Narito ang mga headline ng ating AI balita. Insane micro AI ng kasama ng balita. So, Inalo next. ang Gemini. As you can see, nainis ba kayo? Natuwa? Nainis kayo o natuwa? Natuwa. Kung gagawin kong tao yan, maiinis kayo. Maniwala kayo sa akin. Bakit? Psychologically, people don't like to be imitated. And myself, I don't like to be the AI reporter until now. But because we are an animated people, we love animation, we love cartoons, tama? So, by the way, hindi lang kayo sa karakter natuwa, sa delivery ng karakter. And it is 100% AI. Even the voice is artificial intelligence. Because I trained them to sound like reporter. And that's my voice anyway. So ayan, sa Radyo Pilipinas, we are now the #1 radio program. Kahit ibang channel nakikinig ngayon sa amin dahil tanging Radyo Pilipinas lang ang naglakas na loob maglabas ng isang artificial intelligence na reporter. Hindi yan gagawin ng hindi yan gagawin ng ABS-CBN, hindi yan gagawin ng GMA, hindi yan gagawin ng TV5. Maniwala kayo sa akin. And I produce this for them, myself. Before, I need 20 people to produce that. Now, only me producing the whole program in just 2 hours. Imagine niyo, paano nangyari yon? Na dapat isang linggo mong gagawin because of AI. So next na. Rocket Smart Glasses. So, as you can see, Wearable AI. panoorin lang, diretso mo lang. Huwag niyong stop. Rocket Smart Glasses. The future of wearable So, AI. the first AI na salamin. AI. Tingnan niyo yung salamin niya. Pumasok ang mundo sa next era ng wearable AI dahil sa CES 2025, pinakita ng Rocket ang smart glasses na pwedeng tawagin tunay na everyday AR. Sa unang tingin, para lang regular ang salamin. Pero sa loob ng napakanipis na frame, may Snapdragon AR1 chipset. Okay, stop. High-resolution camera. Okay, stop. So, wala na akong oras eh. Marami pa sana akong papakita. Hindi ko lang nadala yung artificial intelligence kong salamin. But, ang ginagawa niya, everything na ginagawa ni Iron Man. Ganun lang kasimple. So, nakikita ko yan. Pag inano kita, makikilala kita kung ano man. Basta, ganun siya ka high-tech. Kung ano yung si Jarvis, ang ibig sabihin ng Jarvis, just a rather very intelligent system. Yun din ang ginagawa ng AI rocket glass na yan. So, I also an ambassador nitong, tsaka napansin niyo yung suot niya, naka-rocket siya. He is also the very first AI model brand ambassador in the Philippines. And right now, 10 mga brands na ang gustong magpa-promote kay Ivan. Kasi, by the way, 20 million lang naman po ang nakikinig sa programa namin every Saturday sa buong Pilipinas. Because it's being broadcasted in all around the country. Lahat ng radio station ng gobyerno, TV station, umi-ere siya. Kasi we need, battle cry ko kasi, AI para sa masa. Okay? So next, tapusin ko na lang to. Yan. By the way, tonight, I'm going to receive an award sa Asia's Pinnacle Awards as the Asia's most innovative AI program on radio and Spotify. I am on Spotify and YouTube.
subscribe naman, The Voice Master, AI Talks with the Voice Master, yan, hanapin nyo. And eto, promise ko sa inyo, lahat ng nandito ngayon will receive a special gift from me. Basta mag-itag nyo lang ako doon, isesendan ko kayo ng lahat ng pwede nyong magamit na AI applications for free. So, next tayo. Di ko na papakita to. Next. Kasi na-feature ako sa GMA, sa ABS. I did the very first AI ni Dr. Jose Rizal na pwede mong kausapin. Na parang kausap mo talaga siya. Okay? Next. So I did the very first AI. Diretso lang po, wag niyong ano. The first animation na AI-based 6 months ago. So yan yung, I'm doing a lot of Jose Rizal documentaries right now using AI. So next lang. So yan si Jose Rizal, ngayon itsura niya. Kung tao siya, imagine niyo. So I'm also producing a first AI movie na entitled na Dr. Jose Rizal, the First Filipino. Meron pa ako next tayo. So I also did the first AI animation, ang title Pepe, ang Batang Henyo. So imagine niyo, dati hindi ko magagawa to. By the way, I'm also the director of Dayo sa mundo ng elementalya. Alam niyo ba yon? Ako yung nagboses kay Toti, yung hanapin ninyo at wag ninyong tatantanan. Ako din yung monster doon. This is Africa, tagumpay. So ako yung nagboses sa mga yan. So sobra yung background ko sa animation, you'll be surprised. Thousands. Next. So I'm going to give you free 10,000 credits each one. I-ano nyo na to, QR code. 10,000 pesos naman na halaga niyan. Piso per credit ang 11 Labs. So mag-subscribe na kayo dyan. Libre lang yan. You have 10,000 credits. Paglaro, hanapin nyo Filipino, lahat ng halos doon, boses ng Creative Voices. So, I suggest everyone create their own content right now because we are now in content economy using AI. Kalimutan yung mga idol yung mga tinatawag nila, ang tawag doon, mga influencer. Forget them. Because you yourself can become your own influencer. Tama ba? Kasi pinayaman nyo sila. Forget them. Kayo na muna. Next. Sige. I have Jug AI. Yan yung ginagamit ko para mag-animate kila, anong pangalan nito? Kila Ivan at saka Ira. So, click nyo lang ang click. Wala na akong oras. Next. So, Filmora, libre lang din yan. Next. Kling, ito. Libre lang din yan. May request din yan. Next. Pipit, libre lang din yan. So, you can download lahat dyan. Next. So, this is one example na yung 10 million na commercial ng Jollibee, kaya mo lang gawin ngayon ng 500 piso. So, yan ang ginawa ko in just 2 hours. So, wala nang imposible. Yun lang gusto kong sabihin. So, next tayo. Next. Ayan. So, always remember, hindi, nyo ha, ang AI, tool siya. Pero, it can be used positively or negatively. Depende kung sino ka. Yung pagkatao mo, you are your AI. The most advanced technology is still kindness. Remember that. So, kung gagamit ka ng AI, make sure yung intention mo mabuti. Hindi masama. Unlike yung nangyayari ngayon, ginagamit ng mga tao, ang luloko, maraming na fake news, di ba? Next. Sige, next na. Yeah, next. Okay. One of my advocacy is AI Education PH. Ito, sa akin nyo lang ito maririnig. Tandaan nyo, by 2030, work will just be optional. Magiging optional na lang ang trabaho, depende kung ano yung gusto mong gawin. Because by that time, 2030, lahat kaya nang gawin ng AI. Ngayon, anong alam mong gawin na pwede mo pang magawa kahit walang AI? Yun yung tandaan nyo, ha? Next. So, if you're interested to be part of my advocacy, I have AI News Network Pilipinas. So,
hindi ka broadcaster, journalist, you can join because everything is free. Okay? So dito, ipopost lahat ng hundreds of applications that you can use for free. Okay, next. Okay, with that, always remember, speak not to impress but to influence change. Thank you to the next tayo. Ayan, ito yung kanta ng program ko na AI lahat. With that, bago ko magpaalam, pakinggan muna natin to. Sa tindahan niya, usapan AI daw di lang laruan, hoy, pamayaman. Laging ang tambay sa kanto. Teka, ay ako, pwede palang matuto. Hindi kailangan ng diploma. Basta may tanong ka, sagot ay kaalangan. Pagkado online, matuto. AI para sa mata. Para sa sumay na. Ay pa. Si Lola Inday, nagtanong habang naglalaba, yung AI ba? Pagkakas sa mga kandaan. Okay. So, kung napansin nyo, pang-masa siya yung dating ng kanta, di ba? So, imagine if eto wala na po kayong limit ngayon. Ang limitation nyo lang yung imagination nyo at vision nyo at yung purpose mo. You are the most powerful generation now. Use it wisely and use it well. Maniwala kayo, I don't need to teach you how to use AI. I just need to tell you why you need to use AI. And that's my purpose right now. Okay? So, I hope may natutunan kayo. With that, God bless everyone and hope to see you soon. Thank you. Thank you so much.